Breaking news po mga kababayan, Kong Erice hindi na nakapagpigil. Binanatan po itong moralidad at ugali ni Luistro. Binanatan din ng isang abogado itong si Luistro na sobrang garapal ang muka. Mga kababayan, nako po, dito po, nagkagulo. Talagang napakaraming mga reaksyon ang nakuha dito. Ngayon po, moral ascendancy ng Justice Committee. Sunog na sunog sa impyerno. Nako po mga kababayan ko, kinestyon sa gitna ng issue ng impeachment at corruption dito. Nako, kudita na ba ito? Kudita sa impeachment? Hindi na aabot ang impeachment sa Senado kasi ibabasura lang dito. Nako, nagkakagulo po ang pirmahan mga kababayan dahil karamihan po sa congressman o kongreso na co-author po ng impeachment ay nagsipag-withdrawhan ng pirma. Kaya si Luistro nagkangarag-ngarag. Panic mode na ito. Pati si De Lima nagpapanik na. Nako mga kababayan ko, yari na ito. Panoorin po natin ang pasabog ni Kong Erice na talagang umani ng matinding reaksyon sa social media. Viral na viral po ito. Nako, mga kababayan ko, ito na ang pasabog. Panoorin po natin at sabay-sabay tayong magkape at magchichirya habang nanonood. To the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislators in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress. Nako, umpisa pa lang. Nagkagulo na po mga kababayan ko. Binanatan talaga ni Kong Erice ito. Nako po, grabe ng away. Pakinggan po natin mga kababayan ko, nagkakagulo. Nako, mali-malita, ayuda, AX, tupad. Nako po, daming nakinabang na kongreso dito. Po ito na imbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan. At marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later
release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Ayan, mga kababayan ko. Nako po, nagkakagulo na. Anong sinasabi ng komento dito? Hindi na nababahala. Nako po. Mabuhay ka kung Erice, ito tamang venue para ulitin ang katagang mahiya naman kayo. Sabi ni Rice. Solomon Placido, mabuhay ka kung Erice, ikaw ang honorable na congressman. Taga-Caloocan ako, naging tahimik lang kami dito nung si PRRD ang presidente. Maraming kapitbahay, nagbagong buhay. Dahil sa takot sa Pangulo, maraming adik at pusher ang nagbago kaya di kami against sa war on drugs si PRRD. Grabe talaga mga kababayan ko. Good job Congressman, you stand up for the truth. Duterte pa rin kami ang tunay na may malasakit, collateral damage sa war on drugs kaysa ma-collateral damage sa mga inosente na nategi ng mga adik at drug lord. Halaka. Tindi po nito mga kababayan ko. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Pag hindi ka bumoto, gaya ni Marcoleta, hindi pumirma sa partial report ni Ping Lacson, pinaiimbestigahan ngayon. Si Marcoleta na ang dawit. Matindi ito mga kababayan ko. 500 million across the country daw na allocables. Ito ang pinasusuri at pinaiimbestigahan ni Pinky. Ang kapal ng muka. Dapat mag-resign ka na, sabi ni Pablo Escobar ng San Juan, Batangas. Nabibwisit na kami sa iyo, Lacson. Matagal na. Ikaw ay isang protektor ng mga buhaya. Anong ginagawa mo? Si Marcoleta pa ang kakasuhan mo? Sobrang kapal ng mukha mo. Hala ka, grabing mga komento, galit na galit. Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Dito nga mga kababayan, sinasabi ni Ping Lacson, wala daw overall na mastermind. Kumbaga parang ano daw, halimbawa Bulacan, sabi niya, talagang kawatan ito. Talagang sinasabi niya na inabsuelto na yung mga mastermind dito. Sabi ni Boying Rimul, yung pinaka-mastermind, inilaglag si Martin ngayon. Sabi naman ni Ping Lacson, naku, walang mastermind dito. Naku, nag-aaway-aaway na. Lacson, kapit to ko. Grabe ka, sabi ni Nagi. At upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa, ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral, tulad ng NBI, COA, at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Kita niyo naman mga kababayan, ito po ang ito ang ebidensya Kita niyo mga kababayan, ito ang ebidensya na pag hindi ka sang-ayon sa sinasabi ng mga kawatan ngayon, kakasuhan ka. Ito po mga kababayan ko, ito ang yan ang sinasabi dito mga kababayan. Kakasuhan ka pag hindi ka nila kabarkada. Ayan ang kita nyo. Breaking news. Fresh win, fresh scandal. Marcoleta under investigation for alleged flood control anomalies according to Ping Lacson. Nagkakahalaga daw ito ng 500 million across the country. Nako po, mga kababayan ko. Yan na ang sinasabi natin pag kontra ka. Pag hindi ka nakisama
kakasuhan ka na, yari na ang nagluto. Mga kababayan ko, ito nang sinasabi ni Senador ay ni Kong Erice, pag hindi ka kampi, yari ka na. Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Ako, dahil ako ang kauna-unahang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Spalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Ayan mga kababayan ko, nako po, yari na. Supalpal si Luistro dito. Bravo sir! Tindi nito. Mainit na sagutan ni Rep. Lebiste at Rep. Suarez. Ginising mong taong bayan, hindi man si Congressman Erice na DDS, PBBM supporters, pero wala siyang kinakampihan. Basta ang sa kanya ang kung sino ang nasa tama at alam naman natin na Liberal Party, mabuhay ka Kong Erice. Aray ko po Luistro, masakit ang katotohanan. Naku, nabakbakan tuloy. Mabuhay ka Kong Erice, solid Duterte kami. Bravo Kong Erice. Diba mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Bakbakan na po ito. Isang mapagpalang saludo po sa iyo, Kong Egay Erice. Salamat sa paglaban sa korupsyon. Salamat sa iyo. Ingat ka palagi Kong Erice, mabuhay ka. Lebiste, hinamon ang Kongreso na imbestigahan si Recto. Nako po, si Recto naninilikado. Binulgar ang baho. Binulgar ni Lebiste. Kaya nag-away-away sila sa Kongreso ngayon. Nako po mga kababayan ko. Ano masasabi niyo po sa mga pasabog na ito? Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po akong natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Kung gagawin natin yon, anong kaibahan natin kay Duterte? Di parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience.
guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Egay Erice ng Caloocan. Ayan po mga kababayan ko, nako supalpal si Luistro dito. Mga lahat ng mga congressman, nako, nagkakabaliktaran na po ng pirmahan. Tila hindi talaga aabot sa Senado ito. Ibabasura na at ililibing na sa sementeryo itong impeachment na ito at paglalamayan na. Kawawang Luistro, nagsayang lang kayo ng pera ng taong bayan. Ang inatupag nyo, impeachment, hindi ang problema ng lipunan. Problema na lalo na lumalalim. Lalong naghihirap ang mga Pilipino. Wala nang makain. Grabe na. Ilan na ba ang dollar ngayon? 61 na yata. Kontra peso. Wala nang pera. Sa kaban ng bayan, kinurakot na lahat. Ito pang sabi ni Sara Duterte. For transparency, for a better democracy, mga kababayan, ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Bigyan nyo po ako ng isang like, ng isang share, at isang comment. Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay.